Uy, tayo na pala. Men in Black. Yes, of course. Kumusta na, parang Haji? Ito, okay lang. Very, ano ba? Active weekend, ano? Daming mga nangyari. Dami. Oh. At saka, may controversies, may nagwagi, may masaya. May nagburakay. May nagburakay, may malungkot, may nainis. Maraming malungkot dito eh. Dami nagpunyagi din. That's life. Okay, so as always, kapag gagaling po kami ng weekend, marami kami mga balitang dala para sa inyo. Siksik liglig, ika nga. Okay, ready ka na? Ready na. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-30 ng Marso taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, Chuck, na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman, si Haji Kaaminyo. At ito po siyempre ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabarang sports balita. Newly crowned North American Boxing Federation Super Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire. Malaki ang posibilidad na muling sumampa ng ring sa buwan ng Hulyo. Deerfoot star hotshots point guard Mark Baroka at forward Joe Devance. Kapwa pinangalanan bilang PBA Press Corps Player of the Week. Multi-titled long jumper Maristela Torres. Patuloy ang dibdibang training para sa pagsabak sa Singapore Southeast Asian Games. Defending champion San Antonio Spurs. Halos abot kamay na ang pwesto sa playoffs ng National Basketball Association o NBA. American bar buster Jimmy Walker. Runaway winner sa Texas Golf Open. Second seed Rafael Nadal. Laglag sa third round ng Miami Tennis Open. At overall championship ng Tour of Catalonia sa Spain. Opisyal nang napasakamay ni Australian rider Richie Porte. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok ng sports balita narito na sa boxing. Malaki ang posibilidad na magsagawa ng ring return sa buwan ng Hulyo si 5 Division World Champion nito the Filipino Flash Donaire. Ito'y matapos na mapasakamay niya ang bakanting North American Boxing Federation Super Bantamweight belt sa pamamagitan ng pag-ani ng second round technical knockout win kontra Brazilian rival William Prado noong Sabado. Ang kabuang detalye ihatid ni Mr. Ricap Santos ng Sports Radio 918. Hindi na nagulat ang trainer ni Nonito Donaire Jr. sa ginawang pagtakbo ni Brazilian rival William Prado sa co-main event ng Pinoy Pride 30 fight card sa Araneta Coliseum noong Sabado. Ayon kay boxing trainer Nonito Donaire Sr., malakas talaga ang kanyang kutob na magbabago ang estilo ni Prado kapag inabot ng mga power punches ng kanyang anak na si The Filipino Flash. Sa katunayan, matapos na makatikim na matinding left hook mula kay Donaire, ay halos hindi na sumuntok si Prado dahilan para itigil ni referee Bruce McTavish ang laban sa second round. Baka magbago yung estilo niya dahil alam niyang may lakas si Nonito. Hindi na ako na-surprise doon kasi alam ko na alanganin siya, alam niyang takot siya sa lakas ni Nonito. Basa ko na yon. Kaya ang ginawa niya is being defensive, nakataas yung mga kamay niya. Pero kahit ano pa man, sabi ko sa liit ng gloves, talagang papasok yung mga sultan ni Nonito doon. Dahil sa panalo, napasakamay ni Donaire ang bakanting NABF Super Bantamweight crown na posibleng maging daan naman para makakuha siya ng mataas na rating sa World Boxing Council o WBC. Samantala, binalita naman ni Nonito Sr. na malaki ang tsansa na magbalik aksyon ng kanyang anak sa buwan ng Hulyo. Before this fight, binigyan na siya ng date ni Bob Arum ng July 18 sa Macau. So, palagi ko matutuloy ito kung ano kasi na-schedule na yung isang 115 dyan na Chinese na maglalaban ng World Championship. So, maaaring may ilalagay nila si Nonito dyan.
Ngayong gabi ay tutulak na pabalik ng Estados Unidos si Donaire para samahan ang kanyang asawang si Rachel na 6 na buwang nagdadalang tao. Para sa PTV Sports, Ricky Yap Santos, Sports Radio 918. Nabugbog. Samantala, inamin naman ni Pinoy WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes na gusto talaga niyang pahirapan si Mexican challenger Gilberto Parra. Ito'y dahil na rin sa hindi magandang inasal ni Parra sa final press conference at official weigh-in. Nagbabalik si Mr. Rick Yap Santos. Matagumpay na napanatili ni Pinoy champion Donnie Ahas Nietes ang kanyang WBO Light Flyweight crown. Ito'y matapos na umani siya ng 9th round stoppage win kontra Mexican challenger Gilberto Parra sa main event ng Pinoy Pride 30 fight card sa Big Dome noong Sabado. Ayon kay Nietes, dinaan niya sa pasensya ang paghabol kay Parra na sa halos kabuuan ng laban ay gumamit ng footwork upang iwasan ang atake ng longest reigning Filipino champion. Malaki talaga yung natutunan ko, yung pasensyoso talaga. Huwag mo masyadong madadaliin yung kalaban mo kasi may kamay din. So, hirap pa magsakit pag tumatakbo-takbo. Samantala, aminado naman si Nietes na nagkaroon siya ng gigil na pahirapan si Parra dahil sa inasal ng kalaban sa press conference at maging sa official weigh-in. Nung pagtimbangan pa lang, ang ko talaga niya, yapag talaga. So, pag-backside ko, sabi ko, tayo ka, harapin mo. Gusto ko pa talagang yung isang suntok na matulugan talaga. Ito ang ika-6 na title defense ng WBO 108-pound belt para kay Nietes. Para sa PTV Sports, Ricky Yap Santos, Sports Radio 918. Lipat naman tayo sa professional basketball. Kumpleto na ang cast ng semi-finals ng PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos ng kapwa walinsin ng defending champion Purefood Star Hot Shots at Meralco Bolts ang kani-kanilang karibal sa magkaiwalay na laro sa quarterfinals kahapon. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Grospe. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang prangkisa, nakarating rin sa semifinals ng Philippine Basketball Association o PBA ang Meralco Bolts. Ito'y matapos na umani sila ng 91-85 overtime win kontra NLEX Road Warriors kagabi upang walisin nila ang best of 3 quarterfinal series ng PBA Commissioner's Cup 2-0. Napag-iwanan ng hanggang 20 puntos sa third quarter, pinamunuan ni shooting guard Gary David ang rally ng Meralco hanggang sa tuluyang maikasa nila ang Final Four showdown kontra top seed Rain or Shine Elasto Painters. Pumukol si David ng kabuang 31 points, ang 18 dito ay nagawa niya sa fourth period at overtime. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si Meralco coach Norman Black na madedehado sila sa best of 5 series kontra Rain or Shine dahil sa injury na natamo ni swingman Jared Dillinger. Well, we lost JD, which hurts us a lot as far as our depth is concerned. And I say that because when you go up against Rain or Shine, Coach Yang uses almost all the players, and all of his players normally contribute. So that's going to be a concern, the fact that they can throw maybe 10, 12 players at you every game. Samantala sa unang laro, dinomina naman ng defending champion Purefood Star Hot Shots ang Alaska Aces 96-89 upang walisin din ang kanilang sariling serye 2-0. Ang semifinal opponent ng Purefoods ay ang second seed na Talk and Text Tropang Texters. Can't tell you how glad we are to get through this series with Alaska, and especially get through 2 games. I really felt there was going to be a third game. I didn't want one, but I felt there was going to be one. So now we go up against Talk and Text, and that should be a whale of a series. They're playing well, we're playing pretty well. Should be a really, really good series. Ang best of 5 semifinal series ng Rain or Shine at Meralco ay magsisimula bukas, habang sa Miyerkules naman itinakda ang opener ng enkwentro ng Purefoods at Talk and Text. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kapwa nahirang naman bilang PBA Press Corps Player of the Week sina Purefood Star Hot Shots forward Joe Devance at point guard Mark Baroka.
Ito'y sa bisa ng kanilang impresibong performance sa quarterfinal series kontra Alaska Aces. Nagtala si Devance ng 2-game averages na 13 points, 6 rebounds at 5 assists upang tulungan ang Pure Foods na makarating sa semifinals. Sa kabilang banda, nag-provide naman si Baroka ng backcourt stability para sa hot shots sa kanyang 2-game averages na 14 points, 4 rebounds at 3 assists. Umaasa ang Pure Foods na mabibitbit nila ang momentum ng panalo kontra Aces sa best of 5 semifinal series kontra Talk and Text tropang Texters. Sa PBA pa rin, nagbigay naman ng reaksyon si Rain or Shine Elanco Painters League shooter Jeff Chan hinggil sa kanilang kontrobersyal na panalo kontra Barangay Ginebra San Miguel sa quarterfinal ng PBA Commissioner's Cup. May report ang aking kasamang si Haji Caaminio. Aminado si Rain or Shine Elasco Painters hotshot Jeff Chan na maging siya ay nagulat sa bilis ng pangyayari sa closing seconds ng quarterfinal match kontra Barangay Ginebra San Miguel noong Sabado. Naghahabol ng 1 punto sa mga huling segundo ng laro. Naagaw ni Chan ng bola mula kay Ginebra import Michael Dunigan habang papaubos na ang shot clock. Sabay drive patungo sa sariling basket para sa game-winning layup 92-91. Ayon kay Chan, wala siyang narinig na pito mula sa mga referees kaya't nagpatuloy siya sa paglalaro. I don't know, kasi hindi ko rin, masyado mabilis na yung nangyari. And hindi ko naman alam na tapapos na talaga yung, or nag-zero na yung shot clock. Diba? Sa akin lang kasi minsan pag tumira ng airball, kasi katapos ng shot clock, minsan nililet go ng ref. Lalo na pag nakuha ng kabilang team. Natapik ko, tapos nakita ko yung bola, loose ball, sinabol ko na lang. Yun. So, tapos wala naman ako narinig na buzzer or yung referee kumito. So, diba, play continues. Kahapon ay sinuspindi na ng PBA sa nalalabing bahagi ng playoffs ng PBA Commissioner's Cup ang referee na hindi tumawag ng 24-second shot clock violation laban sa Ginebra. Samantala, naniniwala naman si Chan na hindi magiging madali ang kanilang semifinal encounter kontra Meralco Bolts kahit pa sila ang tumapos na top seed sa eliminations. Pero wala, talagang nabubuhay sila kay Gary at kay Josh. Josh Davis, no? Kaya kasi malakas mag-rebound eh. Lalo nito, offensive rebound, tapos si Gary naman sa offense. So, siguro kailangan namin mag-stop siya or at least malimit yung production nilang dalawa. Ang opener ng Best of 5 series ng Rain or Shine at Meralco ay isasagawa sa Araneta Coliseum bukas. Sa iba pang balita, puspusan ang pag-eensayo ni veteran long jumper Maristela Torres para sa nalalapit na paglahok sa Singapore Southeast Asian Games. At ang pangunahing misyon ni Torres sa Singapore Meet ay ang maduplika ang kanyang performance sa Indonesian SEA Games noong 2011. May report si Ms. Arian Malyare. Patuloy ang pagtaas ng antas ng training ni multi-titled long jumper Maristela Torres para sa pagsabak sa Singapore SEA Games sa Hunyo. Sariwa mula sa gold medal romp sa National Athletics Open sa Santa Cruz, Laguna noong 1 linggo. Inamin ni Torres na wala pa sa 100% ang kanyang kondisyon, kaya't doble kayod pa siya ngayon sa ensayo. Kasi yung sa training ko, hindi pa naman ganun ka, syempre hindi mo naman kaagad first competition mo talagang magpipig ka eh. So meron ka pang series of competition para makukuha mo yung 100% mo. Sa kabila nito, optimistiko pa rin si Torres sa kanyang tsansa na mapantayan kundi man mahigitan ang personal best sa 6.71 meters na kanyang naitala sa Indonesian SEA Games noong 2011. Kayang-kaya siguro pagdating sa SEA Games. Depende rin kasi yan sa training eh. So pagdating naman sa competition, magdedepende din sa mga kalaban niya. Bago ang SEA Games, magpapartisipa muna si Torres sa Singapore Open sa darating na Sabado. Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Telebisyon ng Bayan. Samantalang todong suporta naman ang pamunuan ng Philippine Canoe Kayak Federation o PCKF sa mga SEA Games bound national paddlers. Nagbabalik si Ms. Arian Malyare. Optimistiko ang pamunuan ng Philippine Canoe Kayak Federation o PCKF
sa kanilang medal chances sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ito'y kahit pa nabawasan ng mga events na pwede nilang salihan sa Biennial Regional Sports Fest. Ayon kay PCKF President Johnny Go, full support ang ipagkakaloob nila sa mga national paddlers na kumopo ng 5 gold medals sa World Championship sa Poland noong isang taon. Pressured on the part of the NSA is always there, no? Kasi but hindi kasi naiintindihan ng iba that it's not us who play, no? It's the athletes, it's the coaches who train, no? Kami, we are just here to support the program, and then of course, yun nga, to finance and all. So, andyan yung pressure, but we don't really involve the athletes dun sa pressure because we really want to help them deal with it, eh. Ibinalita rin ni Go na puspusan ng training ng national team na sasabak sa SEA Games. They're all taking their vitamins na talagang kondisyon naman. And hopefully magtuloy-tuloy to hanggang sa magkaroon kami ng camp. We have a 1-month camp in Subic to get familiarized with the boats kasi iba po yung training boats na ginagamit namin and that are being used international, and then the supply from Singapore is also different. So we want to get the chance to practice before the game, no, using their boats. Bukod sa SEA Games, nagpre-prepara rin ang mga national paddlers para sa pagsuong sa hamon ng Asian Championships sa Nobyembre. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, umaasa si former De La Salle Lady Spikers superstar Abby Maraño na matutupad ang kanyang pangarap na makapagsuot ng national tricolors balang araw. Ito'y matapos na hindi siya mapabilang sa National Women's Under-23 Volleyball Team na sasabak sa Asian Championships sa Mayo. Para sa detalye, narito po muli ang napakasipag na si Miss Aryan Malyare. Walang hinanakit si two-time UAAP MVP Abby Maraño sa hindi pagkakasama sa kanya sa National Women's Under-23 Volleyball Team. Dahil nag-exceed siya ng 9 na araw sa age requirement, hindi makakapagsuot ng national tricolor si Maraño sa Asian Championships sa Mayo. Ayon kay Maraño, hangad niya ang ikabubuti ng Philippine Volleyball at umaasa siya na may darating pang oportunidad para mapabilang siya sa national squad. Hindi naman po disappointed. Nasayangan lang. Very easy for me to accept what really the official. Kung wala naman parang decision na dahil na-politik ka or whatsoever, official naman po talaga na January 1, 1992 yung cut-off. I'm okay with that kasi wala lang, parang ano naman po meron naman din darating na better plan for me. Samantala, hindi naman naitago ni Maraño ang tuwa sa itinatakbo ng kampanya ng Petron Blaze Spikers team sa All-Filipino Conference ng Philippine Superliga. Sa kanilang 2-game unbeaten start, nasa ibabaw ngayon ng standing ang Petron Blaze. Masaya po yung feeling na nasa top kami, plus alam mo na hindi rin ito gumawa for the team. Tapos lahat kami may collective skills na iniampad doon. Everything players, even the coaches, they are really one of those who are motivating us better than ever. Ang susunod na makakatapat ng Petron Blaze ay ang shoppinas.com sa susunod na Lunes. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, dumagundong ang hiyawan ng home fans sa AT&T Center sa San Antonio, Texas. Hindi matapos ang tambakan ng defending champion San Antonio Spurs ang visiting team ng Memphis Grizzlies 103-89 kanina. Si forward Kawhi Leonard ang silbing bayani para sa Spurs sa kanyang double-double performance na 25 points at 10 rebounds. Habang si slotman Zach Randolph naman ang namuno sa atake ng Grizzlies sa kanyang 20 markers at 13 boards. Sinamantala ni Leonard ang mga mismatches sa depensa ng Grizzlies kung saan sa kanya nagmula ang unang 15 puntos ng Spurs sa fourth and final period. Dahil sa panalo, nanatiling sa ika-6 na pwesto sa Western Conference standings ang San Antonio sa kanilang record ng 47 victories against 26 defeats. Ang susunod na asignatura ng San Antonio ay kontra ang host Miami Heat sa Miyerkules.
Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nagbalik na sa National Basketball Association or NBA si combo guard Lester Hudson. Kanina inanunsyo ng Los Angeles Clippers na pinapirma nila ng 10-day contract ang 6'3" dribbler matapos na maglaro siya para sa Lightning Flying Leopards sa Chinese Basketball Association or CBA. Unang nagsuot ng Boston Celtics uniform si Hudson sa NBA noong 2009 to 2010 season bago siya lumipat sa Memphis Grizzlies, Washington Wizards at Cleveland Cavaliers. Siya ang natatanging player na nakapagrehistro ng quadruple-double sa US NCAA sa kanyang output na 25 points, 12 rebounds, 10 assists at 10 steals para sa Tennessee Martin. Sa golf, pinagarian ni hometown favorite Jimmy Walker ang katatapos na Texas Open. Kanina ay pumalo ang 36-year-old American ng 2-under-70 sa final round upang magwagi siya ng 4 shots laban kay Jordan Spieth. Nagsumite si Walker ng 11-under-277 sa San Antonio Golf Course at naibulsa niya ang top prize na $1.1 million. Ito ang ikalawang PGA Tour title para kay Walker ngayong season matapos na magkampiyon siya sa Sony Open sa Hawaii noong Enero. Sa tennis, nagwakas na ang kampanya ni second seed Rafael Nadal sa men's singles ng Miami Open sa Florida. Ito ay matapos na yumukod siya sa kapwa Spaniard na si Fernando Verdasco 6-4, 2-6 at 6-3 sa third round kanina. Pinagatian muna ng dalawang tennisters ang unang dalawang sets bago nakapag-break ng 2 beses si Verdasco sa third and deciding set. Target ni Verdasco na makasungkit ng pang-7 career singles title. Sa Miami Tennis Open pa rin, pasok na sa 4th round ng women's singles si 2-time defending champion Serena Williams ng Amerika. Ito ay matapos naggibain niya ang compatriot na si Catherine Bellis 6-1 at 6-1 kanina. Total dominance ang ipinamalas ni Williams sa laban kung saan 5 beses niyang na-break ang 15-year-old rival sa kabuuan ng match. Ang susunod na makakatapat ni Williams ay si Svetlana Kuznetsova ng Russia. At sa multi-stage cycling, opisyal nang napasakamay ni Australian cyclist Richie Porte ang titulo ng Tour of Catalonia sa Spain. Ito ay matapos na mapanatili niya ang overall leadership sa 7th and final stage kagabi. Tinalo ni Porte ng 4 seconds overall si hometown rider Alejandro Valverde habang si Domenico Pozzovivo ng Italy naman ang kumompleto sa podium 5 seconds adrift. Ang susunod na major cycling event na lalahukan ni Porte ay ang Giro d'Italia sa Mayo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ay, congratulations sa ating floor director si Ruben Castillo. Naman! Saan ka nagsalita? Nagbigay ng inspiration na may certificate? Anong eskwelahan? Niogan Elementary School. Hindi ka naman pinigil na nagtatalapati ka. Hindi naman. Talaga nga naman ibang klase si Kuya Benro, big time na. Saan siya na kaya proud lamang kami sa aming floor director na producer na ngayon ay nagsasalita na sa mga eskwelahan. Yes. Congrats kay Benro. May ganun ba eskwelahan? May ganun ba eskwelahan? Newgan. Joke lang. Elementary. Sorry po. Okay, so mga kaibigan, syempre, pagka po Monday, kailangan energetic tayo, kailangan involve kayo sa amin. Kaya meron tayong, everyday naman, meron naman tayong ganito, question of the day. At ang ating question of the day, Haji. Matindi ito. Hoy, ano yan? Sang-ayon po ba kayo sa ipinataw na suspension sa referee na hindi tumawag ng shot clock violation sa kontrobersyal na panalo ng rain or shine kontra Barangay Ginebra? Siyempre, pag Ginebra ka, hindi. Pero may sinasabi, dapat rematch, dapat replay may nagsasabi ng rematch, malabo yan. Sa boxing lang pwede yan. Hindi, actually, meron na nangyari before Meron ng 2 games na because of maling tawag, ni-replay. Ang kaibahan pinaglaro uli sila. Ang kaibahan kasi dito dalawang games. Judgment call. Hindi technical, no? Pero hindi ba technical yun? Kasi shot clock So, usaping technical yun. Sa bagay. Kaya lang, ang nangyari kasi, so umabot ng 0, di ba? Yung sa shot clock.
doon pa lang in-steal ni Jeff yung bola. Though, actually, dalawa eh. Meron sa shot clock, meron yung sa outside. Sa outside. Hindi nakapag-establish si Jeff. Si Jeff, oo. Inamin naman ng PBA na talagang may mali. Mali kami. Nagkamali kami. Kaya ikaw, referee. Suspend. Boracay ka rin. Boracay na. Boracay din si referee. Isang buong conference yun. Isang buong conference. Alamin natin yung pulso ng ating mga televiewers mamaya-maya lamang. Ayan. So yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Hello everyone! Kumusta na? Sa mga ka-tune in lamang, hello. Ka-tune in lamang. Oo. Mag-a-chu-chu-chu tayo ngayon dahil meron tayong question of the day. Samahan niyo kami kwentuhan tayo at bigyan niyo sa amin as much as possible. You know? Ang inyong thoughts, patas na pananaw. Yan. Yun ang importanteng term doon. May hinahanap tayo rito kay patas na pananaw. Ukol po sa isa na namang kontrobersyal na issue na ibinabato sa PBA. Well, hindi ko masisi yung mga fans no? Dahil for them, yun nga, para nangyari. That was a crucial possession. Sinasabi nila na, umami ng PBA, nagkamali sila, no? But you have to give it to the PBA. Talagang ganun eh. There's no such thing as a perfect game. Correct. May mga ganun talaga, nagkakamali. Yun nga lang, yung pagkakamali, it happened sa isang bagay na very crucial. Oo. Sabi nga nung iba, buti daw sana kung eliminations. Oo nga eh. Yan nangyari sa isang playoff game pa. Ayan mga kaibigan, so ano ang inyong pananaw pagdating po rito sa suspension sa referee, yung shot clock and everything. Okay, so basa tayo, Okay, sige. Ito, simulan na natin ang ating pagbabasa. Sabi dito ni Herrera Christian E. Alegre. Espanyol na Espanyol yun, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? Santa Claus. Nagkakadayaan na sa PBA. Parang may bias. Di naman. Like sa laban ng Pure Foods in Alaska, halatang pabor sa Pure Foods mga refs. Uy, may ganun. And then sa import na si Bowles, masyadong malaki. Dapat 6'8" lang. Sinukat yan eh. Oh, yun nga. Kasi minsan may mga sukat na, minsan may sapatos. Ito siguro sinukat, walang suot. Walang suot ng sapatos. Ayun, kaya pumasok. Nagiging factor din kasi yun. Pero yung gano'n, yung mga dinaya, I don't believe that na parang may papaboran na team, o kaya isang team ang bibigay. Diba? Dahil yung isang matibay na pureba dyan, yung nangyari nung laban ng Barako, sino makalaban naman? NLEX. Kailangang matalo ng Barako para pumasok ang San Miguel. Maraming chance ang pumasok ang San Miguel. May mas malaki ang chance. Sinasabi nga nila, di ba? Parang yung Barako tumutulong sa San Miguel. Sagip ka pamilya. Nangyari. Nanalo yung Barako. Sa NLEX. Di ba? So, tapos yung NLEX, Meralco, grabe yung bakbakan nila. Talagang, yes. Di ba? Iyakan yung mga player. Iiyak ka ba kung talagang may yari-yari? Kaya nga. Tsaka sobrang nag-come from behind win pa nga yung Meralco. No? Oy, sa mga kung meron man dyan nagngingit-ngit. Huwag lang kayong kalooban. Don't say bad words, Pwede po kayong tumawag sa amin, no? Ang ating pong cellphone number, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Magkwentuhan po kayo sa amin. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya. Baka ma-discover pa kayo. Oo nga. Maging reporter siguro. Basa pa isa. Ito muna, basa muna tayo sa FB. Sabi ni Carlo Salak, ayos na yung suspension. Pero doon sa mga nagsasabing rematch daw ay hindi pwede yun. Karamihan kasi sabi ng mga Ginebra fans rematch daw. Kung talo-talo, 7 years na nga yan, di pa kayo nasanay. Coming from a die-hard Pure Foods fan. Parang get used to it. Oo. Parang, sanay na kayo. Di pa kayo sanay? Loko si Carlo Salak. Hindi, okay lang yan. Mga asaran lang inisa na, katuwaan lang. Kanya-kanyang ano lang naman po yan. Opinion. Panahon lang yan. Pagka gumanda na yung takbo ng Ginebra, di kayo na naman na masaya, di ba?
Oh, basa rin ako, Sige, para may sige. trabaho ako. Jay Santiago na naka-Teletubbies, yung kanyang picture. Teletubbies nga. Oo, dapat yung mga FIBA accredited na mga referee gamitin para patas ang tawagan. Pwede rin yan. Magandang idea yan, Jay. Para talagang, no? Wala nang masabi. Pero kung ako siguro dapat, hindi ko lang alam yung eksaktong sitwasyon ng mga referees pagdating dun sa sweldo o yung anumang perks program, sila. Training. Pero siguro sa akin, dapat bigyan sila ng ng parang yung bang career, na masasabi talagang career, na pwede silang dyan the rest of their active life. Dahil, para ba sinasabi mo, course, gano'n? Hindi, parang talaga, yung kumbaga sa trabaho, imbis na contractual ka, permanente. Permanente. Oo, kasi siyempre, kung ikaw man magre-referee, magaling ka. Magaling ka nga mag-isip Siyempre, pagka magaling ka mag-isip, isipin mo yung future mo. 10, 15 years down the road. Diba? Ngayon, mangyayari sa akin, magre-referee ako ng ilang taon na ako ngayon, 25. O kung 5 taon lang ako, o 30 na ako ngayon. O kung 5 taon, 35. O 25, 30. Pagkatapos wala na. Pagka tumungtong ka ng 30, mahirap na rin maghanap ng trabaho. Pagkatapos, every year, siyempre, marami ka mag-graduate. Diba? So, yung competition, tumitindi yung competition. Yes. Diba? So, dapat siguro magkaroon ng long-term program na pagka tinignan ng mga gusto maging referee at talagang magaling itong mga referees na to, di ba, makikita nila, mukhang safe ako rito. Di ba? So para bang no need to hire mga FIBA accredited officials muna? Pwede rin yun. Maganda rin yun. Pero remember, FIBA, minsan, ang dami rin mga samantawagan. May mga matawag din. Diba? And maganda sa kanila, ang alam ko sa FIBA, medyo long-term yung mga programa nila for referees. So dapat magkaroon ng long-term program. Para kasi sa... ang pagkakaalam ko, parang yung mga referees ata, under contract lang for a certain period of time, na pag nawala ka, patay. Wala na. Diba? Okay. At hindi ata parang ganun talaga masasabi na yung bang tipong player ka na 100,000 a month, mga 150. Hindi. Ngayon nga, diba, parang 50 a month. Medyo sakto lang Tapos ikaw yung mapagbubuntunan ng lahat-lahat. Oo. Yung mga player, yung mga coach. Pero kung ako magre-referee, nyari, sweldo ko, ganito, kalaki ba? Buhay ako rito At maganda nito, kung magtuloy-tuloy ito, wala akong mali, wala akong palo, magaling naman ako Maganda yung future ko. Yes. Diba? Kung, 2 months yung lang. Portfolio mo, no? Hirap nito. Nunod na lang ako. Okay. Pabasa pa tayo? Pabasa pa tayo ng isa muna. Sige, isa pa. Sige. Sabi ni... si EJ Kamwa, ano ni Miss Ann Kamwa. Oo, pero sana nagkaroon ng rematch. Ito na nga yun. Unfair masyado sa Ginebra. 2 games na silang natalo ng ROS sa non-calls. Tapos kung kailan tapos na sa tsaka sasabihin na dapat tinawagan ng violation of flagrant foul. Well, in fairness kay Commissioner Chito, ginawa niya na rin action. Kasi umaksyon agad. Iba yung during the game Mahirap Mahirap. Diba? Natapos na. Nag-celebrate na lahat. Nagbalik na ng court. Locker room. Tapos sabihin mo, players, balik kayo. Ulitin natin yung malabo kasi yung during game na though meron tayong mga call review, siyempre, binire-review nila yun. Pero yung mga ganong klaseng... Yun na nga Pag natapos na yung laban. In-action na, sinuspinde yung referee. And in-accept ng PBA na may pagkakabali. Even yung Ginebra team, niyakap na lang din nila. Ang sabi nga ni Coach Al Francis, diba, na wala may mababago pa ba? Just been done diba? So, look forward na lang sa Uy, by the way, yung 4 na teams, yung maglalaban-laban ng semis, yan yung 4 winningest coaches. Norman Black, 11. Jong Chico, 8. Tim Cone, 18. Yan Giao, 6. Matitindi. Matitindi ito. Diba?
Hindi mo masasabi talaga kung sino yung papasok sa final sa sobrang gagaling ng mga coach na ito. Oo, correct. Diba? Kasi ano yan mind games yan Strategy. Correct. A game of strategy. For sa loob ng 5 games. Kasi best of 5 series yan, yung semifinals. Minimum of 3. Race to 3. Race to 3 yun. Ang labanan dyan. Correct. Okay, sige. Teka, subukan natin maayos itong ating call. Pero basa pa tayo ng sige, isa. Teka, sandali. Asan na ba yun? Sabi ni Rod Ramos de Leon, pwede pero may kulang. Dapat may rematch. Rematch talaga. Talagang may masisi mga fans ng Ginebra. Gusto nilang makita ulit yung kanilang team na maglaro. And they feel na kayang pumasok ng semi. Sino mabigat doon? When first Sakam, dapat hindi na sila mag-referee kailanman. Ilang pang team ang mapapahamak sa kapalpakan nila, patawa ng fine at iban na sa PBA ang 3 referee na yan. Mabigat yun Medyo harsh. Okay, now eto naman, nabasa mo to si Rodmar Tejero. Hindi pa. Judgment call, may mali man, okay na yung suspension. May chance pa naman, sana manalo ang Ginebra Ayan. Ang giit naman ng iba, possession pa rin daw ng rain or shine. So, ilang seconds pa yun? Around 8 seconds pa. So, madami pang pwedeng mangyari. Ang sinasabi naman, yung Ginebra kasi, okay, kung mapupunta sa kanila yung bola sa rain or shine, at least pwede silang mag-establish ng depensa. Unlike yung kay Jeff Chan, wala na Tsaka... Si Greg Slaughter nga, mahabol Mahabol din layo. Ang layo na Hindi kayang habulin At least daw, pagka may possession, last possession, pwede pang maharang. Yan. Okay mga kaibigan, mag-break lamang po kami pansamantala at sa amin po nga pagbalik ang inyong mga Facebook at ang inyong mga tawag. Hopefully, maayos natin itong ating connection sa pagbalik ng PTV Sports. Hindi pala ikaw si May. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Yes, okay. So, Haji, basa pa tayo. Ito, sige, habang inaayos natin yung linya natin. Sabi dito ni Nomar at Selab, kahit mag-rematch pa, kangkong pa rin ang Ginebra. Parang naging tatak na nila yan. Sabi ni Nomar. Tingin ko, Ramon to Ramon Ballesta. Okay, so Haji, meron tayong caller. Eto na. Good evening, PTV Sports po. Sino po sila? Glenn ng GMA Cavite. Glenn ng kala ko sa kabila. Greater Manila area, tama ba? Or General Cavite. Mariano Alvarez. Ayun ba yun? Yun. Okay, Glenn. Okay, Glenn, kumusta na? Ano may paglilikod namin sa'yo, Glenn? Sir, dapat ulitin yung laban ng Ginebra. Okay, kaso may panahon pa ba? Yun ang tanong doon. Umami naman po yung tsaka technical, tsaka naman yung referee. Na wala sa position siya. Wala sa position. Pero obviously, Kuya Glenn, Ginebra fan ka. Solid. Pero kita mo si Glenn malumanay Malumanay, hindi siya yung nagwawala. Ay, kasi yan naman yan. Pero Glenn, paano yan Mukhang talagang wala na. Talagang tuloy ni Rain or Shine against Pure Foods. Tsaka nangyari na rin naman kasi sa Ginebra yan dati. Against Meralco. Tomorrow. Meralco. Rain or Shine Meralco pala. Sorry. Bukas. Bukas na yun Glenn. Sir? Bukas na yung laban ng Rain or Shine Meralco. Ibig sabihin, parang wala nang makakapigil talaga. Tanggapin na lang ng mga pansyon, sir. Tanggapin na lang ng bawi na lang sa susunod. Pero kung ikaw, Glenn, kahit pa paano, happy ka ba dun sa overall performance ng Ginebra ngayong conference? Hindi Ay, bakit? Hindi siya happy. Na lang ngayon yung mga player, hindi na siya ngayon. Fans na lang ang never say die ngayon. Fans na lang daw ang never say die. Oo. Okay. So, tingin mo yung Ginebra ngayon kulang sa tapang? Wala na. Wala. Dami ng pogi ganon? Kuya Glenn, kung ikaw bang tatanungin, halimbawa ikaw yung team manager o kaya yung governor. Anong gagawin mo para mabago yung
Kapalaran ng Ginebra. Balik nila si Al Francis Chua. Bilang? Head coach. Head coach. Bakit si Al Francis? Magaling mag-motivate ng player yun. Magaling mag-motivate. Tsaka nadala ni Coach Al sa finals. Championship. Oo. Okay. Ano pa? Sir, pabati na lang. Sige po, go ahead. Glenn. Batiin ko lang yung Procalya family dito sa GMA. Okay. Tsaka yung asawa ko. Deng Procalya. Okay. Alright. Okay. Glenn, salamat ha. Okay, thank you. Okay, si Glenn ng GMA Cavite. Oy, yung mga fans naman ng Rain or Shine, ng Pure Foods, tawag din kayo. Oo nga, makipag-interact kayo sa amin. Sinasabi, Ginebra, show daw tayo. Wala tumatawag Tawag kayo sa amin, sige na, para maganda ang ito, subukan natin kung anong team ito. Sige nga. Hello, good evening. Hello, Dennis Haji, good evening. Kilala ko yan. Sige po. Sino po sila? Andy ng Pililla Rizal. Andy ng Pililla Rizal. Okay. Andy, anong may paglilingkod namin sa'yo? Sa tingin ko, okay na yung naging desisyon ng PBA board. Okay. There's no such thing as perfect officiating. Correct. Acceptin natin. I'm an avid Ginebra fans. Okay. Pero acceptin natin as a sign of sportsmanship. Okay, pero ayun nga, sportsmanship yung sinasabi ni Ka Andy. Pero nung nakita mo napanood mo ba yung game? Actually, hindi nasa balita ko na lang kasi nag-officiate kami ng game dito sa amin kasi referee si Ka Andy. Kung sa bagay, si Ka Andy may pusong referee. Ayan. Okay, so ano pa Ka Andy? Kaya lang, siyempre, Begali, sana yung mga referee mas i-improve nila. Pero yung mag-hire tayo ng PIBA officials, hindi yata tama yan dahil ang PIBA under amateur rules yan Hindi naman yan sanction ng PBA rules. Okay. Malayo sa PBA rules ang PIBA. Tama rin yun. Okay. Sayang pala, hindi napanood ni Kuya Andy yung game kasi para makuha natin yung thoughts from a referee. Yun na nga Okay. Okay, Ka Andy, meron ka pang ibang opinion, tanong? Wala na. At magandang gabi sa inyo at sana ikabot nyo na lang ang pagbati sa aking minamahal na asawa sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Yan. Anong pangalan ni Ma'am? Mrs. Susan Bate, isa po siyang teacher sa Pililla National High School. Ay, nako, Mrs. Susan. Happy birthday po. Susan, happy birthday. Sa inyo, Ma'am Susan. Ayan, saludo po kami sa mga teacher. Oo nga. Okay, salamat, Boss Andy. Ayan, si Boss Andy. Sayang pala, hindi napanood ni Kuya Andy. Sige, basa pa tayo. Si Benito Cristobal, hire foreign referees. Pwede i-consider siguro. Kobe Termulo, ultimo. ¿Por qué? Mga player huminto. Kala ng shot clock, violation na. Mula kay Kobe Termulyo. Ito, sabi ni Rafi Emerson Besas, mapa-oo man o hindi na ito ang sagot sa pagkakamali na nagawa na dapat mismong game nila inayos at hindi ngayon na lumalabas pa na hindi katanggap-tanggap ang panalo ng Rain or Shine. Binabati ko lang po si Sir Kaiga ng College of Accountancy and Finance ng PUP. Hindi niya na ako siningko. Ikaw yes, binati ang suwi pala ng 5 itong si Rafi. Okay, Abigail Pineda, hindi kasi nangyari na ang nangyari. Sana wag nasa game doon pa lang binago na nila ang tawag. The damage has been done. Paano pa maayos ang isang pagkakamali? Mula kay Abigail Pineda. Okay, sabi isang basa pa bago tayo mag-telephone. Ryan Guzman, hindi dahil sa tingin ko ay mas kailangan ng patas na laban. Rematch na lang to settle things. That missed call would have meant the season for either team. Calls will be made and missed. No need for suspension, just a keener eye and a more broad system for handling these kinds of situations. Iyon, okay, very good. Very good ang mga natin ngayon. Ang best solution pa rin is to really find ways to improve yung officiating. Because let's face it, si Commissioner Salud, with all due respect, marami siya nagawang maganda for the PBA.
And hindi ko naman sinasabi na ang officiating ay sumama under him. Nandun pa rin, nag-find ways pa rin sila to improve. Pero on how to do it, siguro para sa akin, long-term solution to end all, kumbaga, lahat ng issue na ibinabato sa level of officiating. Maraming pwedeng gawin eh. Mga pabahay, kung paano na-isolve. Diba? O yan. Okay, so meron tayong caller, Haji. Ito na. Good evening, PTV Sports. Ano po ang pangalan nila? Meron tayong caller, Haji. Nasa TV. Sa TV. Pare ko. Hello, boss. Pakibabaan mo na yung volume ng TV natin at nag-feedback tayo, partner. Hello? Yes, hello. No. Opo, sa partner, sa cellphone po kayo makinig. Huwag po sa TV kasi nagkakaroon tayo ng delay. Mga 5 seconds yun. Okay. Okay. Pag na-delay ka. Okay na? Yari ka. Okay na po, hello. Ayan, boss. Very good. Ano pangalan mo, boss? Ruben Balli po. Ruben. Taga saan si Ruben? Taga Carmen, North Cotabato. Uy, Saan sa North Cotabato, Ruben? North Cotabato po. Saan? Saan banda po doon? Carmen, North Cotabato. Okay. Sige. Ruben, anong may paglilingkod namin sa'yo? Sige, Ruben. Bali, fans po ako ng Pure Foods. Pure Foods fan ka, okay? Yan na. Nagsisimula na. Sige. Bali, sana naman po, i-review ng yung nangyari sa game ng Ginebra at Reno Shine. Okay. Para, kaya naglabas na ng isyon na nagkamali sila. Sana, pagkatapos ng nangyari na yung gabi na yun, may oras pa, yun ang i-review nila kung pwede nilang i-let go yung game. So, para sa'yo, dapat magkaroon ng rematch, replay? Wala naman, hindi naman siguro pwede yung rematch. Ano lang yung pagkatapos ng nangyari ng yung action, nire-review agad yung game. Dapat, yung agad-agad, doon na agad ginawa ng desisyon, parang ganon. Opo. Ayan, okay, very good. Ruben, sino tingin mo mananalo? Token Dex o Pure Foods? Oo nga. Pure Foods yan. Bakit? Kasi Pure Foods. Kompleto yung Pure Foods kompleto sila. Ang ganda ng takbo ng laro nila. Okay. Oo nga naman. Okay, Ruben, sige. Sige, meron ka ba batiin, Ruben? Opo, batiin ko lang po yung pamilya ko. Dito sa lahat ng Carmen. Lahat ng Darling? Carmen. Lahat na taga Carmen. Lahat ng Darling. Sa North Cotabato. Pilipinas family, Bali family, Kumbawa family. Maraming salamat po mga idol. Okay, idol. Maraming salamat din, Ruben ng North Cotabato. And magandang gabi rin sa ating kaibigan. Magandang gabi po. Si former Governor Manny Piñol, kaibigan natin dyan sa North Cotabato. Okay, so naku, inabot na tayo ng oras. Ang dami pang nagbigay ng kanilang opinion sa atin. Dami, sobrang dami, hundreds. Naku, wala talagang limitado po yung ating oras. Pero alam niyo po mga kaibigan, kahit po na hindi namin nababasa on air, binabasa naman namin yan kapag kami ay nagbabrowse na sa ating official Facebook account. At ginagawa po namin basihan para kung yung gusto nyong maging mga storya sa mga susunod na episodes po natin. Samantala, bago tayo magtapos, bago tayo magmeme, ang ating meme of the day. Featuring... Ako parang alam ko na yan, Haji. Ay! Summer na naman! Bora! Sino yan? Featuring... nasa Boracay ba talaga yan? May yate ba ron? Para dilikit si Mark Kagiwa. The Spark. Akalain mo mag-effort yung gumawa niya ng meron pang anino. At hindi lang yan, may salbabida. Salbabida ba yun? Rubber duck pa nga yata yun diba? Plastic. Grabe. Okay, mabuti na lang, bakasyon ng Ginebra. Medyo pagbabalik mo ron malamig-lamig na ulo. Ay, pero kanina nakausap ko si parang LA. Sabi niya. Malamig naman ang ulo. Okay naman. Hindi, mabait. Ako din mababait mga players sa Ginebra. Correct. Oo, si Craig. makausap yan.
Okay. So, bye-bye time, Haji. Ito muna, pasasalamat sa mga nanood sa atin. Si Bon Caballero Chavez, nakaka-graduate na daw kanina. Maraming salamat at congratulations. Sa mga tropa daw niya, sina RJ Conde, Jed Mandigma, Sandy Alonsagay, salamat po. Limay Polytechnic College, #1 kayo dito sa Bataan. Si Rod Ramos de Leon, pinapabati naman si Benji Kudiamat. Salamat, more power daw sa ating show. Happy birthday and wedding anniversary kay Miss Beverly Castillo. Kaano-ano ni Kuya Benro to. Si Jonathan Orlioda nagpapabati rin at maraming salamat po sa mga Tagaliano sa Caloocan City, Patuha family, De Los Santos family sa Marikina City, and of course, Miss Aiza, Mama Papa, I love you. And syempre maraming salamat sa ating Sports Radio family na parati pong nakasuporta sa atin. Correct. My wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, kay Mami Bays, Mami G, Daddy Dan, and Mama Lau. At syempre sa lahat ng mga cooperate po sa atin ngayon para po makagawa tayo ng mga magagandang story. Maraming salamat. Thank you po. In the meantime, Sports Radio. Kalas na po tayo. Ako po si Dennis Principe. And Haji Kaaminyo. At sa ngalan po ni Meg Siozon, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Until tomorrow, bye. Salamat.